Paano po ba sinarawan ng ating Panginoong Jesucristo kung gaano kahirap sa impyerno? Basahin po natin sa Marcos chapter 9 verse 43 to 48. Ganito po ang sinasabi. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog sa impyerno. Sa apoy na hindi namamatay, do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. Do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito. Mabuti pang wala kang isang mata na pumasok sa kaharian ng Diyos kaysa mayroon kang isang mata at mahuhulog ka sa impyerno. Do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Ano po sinasabi ng Panginoon Jesucristo? Hindi po ito literal na sinabi ng Panginoon ni Jesucristo na pag tayo po ay nagkasala, ay dudukutin natin ang ating isang mata o kaya puputulin natin ang ating kamay o paa para ito ay itapon. Ang ibig lang sabihin ng ating Panginoon Jesucristo dito, ang impyerno po ay totoo at seryoso siya rito sa kanyang sinasabi. Hindi po siya nagbibiro dito dahil alam niya kung gaano kahirap ang dadanasin ng isang tao na mapupunta sa impyerno. Ganun po kaseryoso ang ating Panginoon si Kristo. Hindi po ito literal na puputulin natin ang ating mga kamay. At itong sinabi ng ating Panginoon na paghihirap ay talagang dadanasin natin ito pag hindi tayo sumunod sa Kanya. Seryoso po ang ating Panginoon. Bakit po? Dahil siya isang Diyos, bumaba galing sa langit. Siya ay nagpakahirap, namatay para sa ating kasalanan, para maligtas tayo dito sa impyerno na ito na kanyang sinasabi. Kaya seryoso po ang ating Panginoon si Kristo dito. Pag hindi po natin sinunod itong o kaya pag ito ay inignore lang po natin, tiyak po, dito po tayo mapupunta sa sinasabi ng ating Panginoon si Kristo. At alam niyo po kung napakahirap nang mapunta rito. Kung naalala niyo po yung dito po sa Lucas po. Sa Lucas chapter 16. Ano po? Babasahin po natin kung gaano kahirap ang sinasabi niya rito. Ano po? Ito po ay tungkol dun sa mayaman at si Lazaro po. Ano po? Sabi po dito sa chapter 16 verse 19, may isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit na saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagangalang Lazaro na tagtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumug, nahuhulog mula sa pag ng mayaman at doon nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala sa mga anghel. Ang pulubi po ay si Lazaro. Ang tinutukoy po dito, ano po? Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Biruin niyo po, ano po? Ano pong sabi? Finger drops lang po. Hadis pa lang po yun, hindi pa sa impyerno yun. Finger drops lang ng tubig ang hinihingi ng namatay mayaman
para lang maibsan yung paghihirap niya ron, yung thirst niya, yung init na nararamdaman niya doon sa daigdig ng mga patay, doon sa Hades pa lang po yun, wala pa po sa impyerno. Ganon na po katindi ang kanyang nararamdaman. Kaya ang ating Panginoon Jesucristo ay seryoso po tungkol sa impyerno. Kaya huwag po nating balagaan ito, mga kapatid. Ito po ay isang babala ng ating Panginoong Jesucristo. Babala po itong sinabi niya rito. Hindi po literal na ating puputulin ang ating mga kamay, paa, para itapon. Ang ibig lang sabihin ng Panginoong Jesucristo, seryoso at napakahirap sa impyerno. At marami pong nagbabaliwala po nito. Marami pong hindi naniniwala rito. Dahil yung pinaniniwala nila, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya hindi niya hayaang mapunta ng impyerno ang mga tao. Totoong ang Diyos ay pag-ibig, mga kapatid. Pero ang Diyos ay makatuwiran din. Hindi niya hahayaan na kahit isang katiting na kasalanan sa kanyang kaharian, dahil siya ay banal, walang makapasok kahit gaano kaliit ang kasalanan. Hindi hahayaan ng Diyos doon sa kanyang kaharian dahil siya ay banal. Kaya pinadala nga niya ang ating Panginoon Jesucristo para mamatay sa ating mga kasalanan, para tayo mapatawad. Pero ano po ang ginagawa natin? Kung ano pa rin ang ating kalooban, yun pa rin ang ginagawa natin. Hindi natin pinahahalagahan yung ginawa ng Diyos na sakripisyo para sa atin. May warning ng ating Panginoon si Kristo tungkol dito sa impyerno na ito. Bahala ka na po, kapatid, kung ito po ay tutugunin mo ng naaayon sa kagustuhan mo o naaayon sa Diyos. Tutugunin mo ng pagsunod sa Diyos o tutugunin mo ng pagsunod papunta sa impyerno. Sana po, kapatid, ay naliwanagan po tayo dito kahit papano. Tayo po ay magbago at sumunod sa Diyos. Dahil ang Diyos ay sobrang seryoso po dito. Amen? Pagpalain po kayo ng Diyos na may lalang ng langit at lupa. Amen? Sa susunod na video po ulit. Salamat po sa mga nanood at i-share nyo po kung para po ito po ay kumalat din at malaman po ng iba. Amen? Salamat po.